impeachment, itong panibagong paghahain ng impeachment. At sabi nga nila, no, dapat consolidated na ang mga reklamong ito. Ang mangyari kasi nito, sa February 6, meron at meron magpa-file. Hindi, kahit gustuhin man natin na mag-isa-isa iisahin na lang yung magpa-file, kaso hindi naman magkakasamang grupo yan. Iba't ibang personalidad, iba't ibang organisasyon. Kaya we will have to assume that different versions of an impeachment case against Sara Duterte will be filed. Okay. Ngayon, hindi naman problema yan kasi base nga dun sa ruling ng Supreme Court ay i-consolidate din naman yan eventually at magkakandak ng hearing sa House. Yan. Kasi yun nga po yung, di ba, naging problema noong nakaraang taon, parang 4 yata yung nag-file. At parang dahil sa technicality yun, ay doon nagkaroon ng problema yung impeachment complaint. So ito, malinaw na po ba, Senator, kung kailan lang i-consider na, kumbaga, na initiated na ang isang impeachment complaint? Kumbaga, clear na po ba ito? I-correct ko lang, kasamang Jack, na hindi naman yun ang dahilan kung bakit naantala yung last na filing. Hindi dahil 4 na versions yun. Kung hindi, meron silang mga requirement. Ang sinasabi ng Korte Suprema dun sa ruling nila ay hindi na daw applicable yung third mode of filing, which is pagka mayroon ka ng 1/3 ng House membership, ay pwede mo nang i-fast break papuntang Senado. Senator, ako mo may problema. Pwede ganun ang gawin. Ako, I do not... Kasi po, ang problema lang po natin is yung bagong Supreme Court ruling. Yun bago pong adjustment na gagawin po ng mga congressman. Kaya po iniintay po yung motion for reconsideration because in order to set the record straight in what procedure will be doing in filing the impeachment complaint. Di ba? Doon tayo nagkakaproblema eh. Di ba? Doon po tayo nagkakaproblema kung paano ngayon ang sistema ng impeachment dahil ang galing po ng Supreme Court natin. Bumabagyo, walang pasok ang gobyerno, basta para kay Sara Duterte, gagawin nila ang lahat. Not agree. Doon sinasabi ni Congressman Tino kanina na kailangan pang aantayin yung magiging... Senator, okay, mukhang nagkakaproblema. Hindi mo naman malalaman kung... Po, wala po si Seren 3, mukhang napunta po sa ICC. Sentry, nasa nga na? Hello, Sentry? Hello? Nasa ICC na yata. Ay lalabas yan. Opo, naputol po tayo, no, Senator Sonny. Can you repeat yung lahat po nung sinabi niyo after Jack's question? Okay. Ganito, hindi naman ang dahilan kung bakit naantala yung filing last year dahil 4 na versions yung final. Naantala yon kasi merong interpretasyon yung Korte Suprema na sinasabi nila dapat magkakandak na ng hearing, hindi pwede yung fast break mode na yung pag kami nakapirma na 1/3 na congressman ay dire-diretso na itatransmit. Ang sinasabi... Ganun po tayo ngayon ha. Halimbawa po, bukod po sa ginawa na hearing, naiintindihan nyo ba? Halimbawa po, nag-hearing tayo, good governance hearing. Tapos, bukod pa yon. Ngayon, magpipirma 1/3. Pagpirma, kompleto na. 1/3 nakuha natin. Dati po, ipapasa sa Senado yon. Ipapasa sa Senado. Ngayon, hindi na ganon. Bago ipasa sa Senado, magkakandak pa ng hearing. Mag-hearing po uli. Pagkatapos ng hearing, parang magsasalita ang bawat bumoto. Binoto ko kay Sara kasi po abnormal siya. I say yes to impeachment. Ikaw, ba't mo binoto si Sara? Binoto ko si Sara kasi po magnanakaw siya. I say yes to impeachment. Ganun na po. Ayoko po ng impeachment kasi po naniniwala po kay Sara na pwede pa kami magnakaw sa parang control. I say no. Ganun po. Bali, bago na po ngayon Ayan po yung tinatalakay ni Sentry. Pag 1/3 of vote, imbis na ipasa sa Senado, may hearing pa. Sabi nila, kailangan magkandak muna ng hearing para mahima yung mga issue bago magpipirmahan ng 1/3 kung makakaabot man ng 1/3. So, ito, mareresolbahan yan dito. Pag final, the impeachment case will be referred to the Committee on Justice. Okay, talagang nagkakaproblema. Sufficiency in form and substance. Okay. Tapos na hearing.
Opo, we got po the sagot. Medyo napuputol-putol po, Senator, pero let's try another question po. Saan po magfo-focus ngayon ang impeachment complaint? Sa confidential funds pa rin po ba? Hindi lang yon. May mga bagong Talagang medyo hirapan tayo. Siguro balikan na lang natin si Sen. Sen, yes. Sayang po yung mga sagot nyo, napuputol po tayo. Yan, try po natin ulit. Ulitin ko po yung tanong po ni Nina. Kung saan ho ngayon magpo-focus yung impeachment complaint, ang focus po ba ay confidential funds? Siguro dagdag ko na rin po ba na gagamitin na rin po ba yung affidavit ni Madriaga this time? Yun nga po, yun ang magiging bago. Kailangan isasama na natin yung mga bagong aligasyon. Ito ni Madriaga, diyan pa lang yan sa House, makikita na natin. Ayan na, isasama na po kay Ramil. Ramil Mariaga, Zara, maganda ka. Ramil Mariaga, Zara, maganda ka. Aray ko. Okay? Ganito, hindi naman ang dahilan kung bakit naantala yung sabi nila, kailangan mag-conduct muna ng hearing para mahima yung mga issue bago magpipirmahan ng 1/3 kung makakaabot man ng 1/3. So, ito, mareresolbahan yan dito. Pag final, the impeachment case will be referred to the committee. Okay, talagang nagkakaproblema. Napuputol po. Sufficiency in form and substance. Okay. Tapos na hearing. Opo, we got po the sagot. Medyo napuputol-putol po, Senator, pero let's try another question po. Saan po magfo-focus ngayon ang impeachment complaint? Sa confidential funds pa rin po ba? Hindi lang yon. May mga bagong Talagang medyo hirapan tayo. Siguro balikan na lang natin si Sen. Sen, yes. Sayang po yung mga sagot nyo, napuputol po tayo. Yan, try po natin ulit. Ulitin ko po yung tanong po ni Nina. Kung saan ho ngayon magpo-focus yung impeachment complaint, ang focus po ba ay confidential funds? Siguro dagdag ko na rin po ba na gagamitin na rin po ba yung affidavit ni Madriaga this time? Yun nga po, yun ang magiging bago. Kailangan isasama na natin yung mga bagong aligasyon. Ito ni Madriaga, diyan pa lang yan sa House, makikita na natin kung talagang nagsasabi ba itong taong ito ng totoo o hindi. So, yan ang madadagdag. Tapos yung ill-gotten wealth, di ba? Yung sa bank accounts niya, lalabas ito. Dito sa House, House of Representatives pa lang. Makikita na ng tao kasi ito yung pinagkakaiwas-iwasan noon pa nila VP Sara at ni Digong. At ito, finally, di malalabas na to rito. Alright. Mapunta naman po tayo dun sa isa pang sitwasyon, man of the hour. Halos 2 buwan na pong hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong ng marami, dapat na po ba siyang sampahan ng ethics complaint at this point? Pwede naman pero on my part, ang plano namin is bigyan pa siya ng ilang buwan para masabi natin na talagang binigyan na siya ng pagkakataon. Mga July po yan. July si Bato, yari ka. July po. July po yan kasi ang estimated natin na zona ng Pangulo at kaabang-abang po ang zona ng Pangulo ngayon. Anong kaya sasabihin ni Pangulo, no? Dati, mahiya naman kayo sa mga anak natin at sa mga susunod na mga henerasyon natin. No? Ngayon, anong sasabihin ng Pangulo? Walang iya naman kayo! Patayin mo si BBM. No joke. No? Ayan po ang sasabihin, pinapangunahan ko na. Nakaraan, mahiya naman kayo. Ngayon po, walang iya naman kayo! Lalo ka na, Jaime Marcos! Ganun ni Pangulo. Jaime Marcos, walang iya ka! Sara Duterte, walang iya! Aray ko. Taon para lumabas at magpakita bago tayo magpa-file ng ethics case. At ito naman, kahit hanapin niya sa kahit na anong ahensya ng gobyerno, sinasabi wala pa raw warrant, so wala siyang dahilan para maging absent. Pero yun nga po, in the first place po ba, I don't know, partner, kung may narinig ko ba, may binigay bang valid reason ba si Senator Bato bakit hindi siya nag-attend? Senator, may binigay ba siyang paliwanag? Kasi hindi naman yata pwede niya i-rason na may warrant siya kaya siya hindi po pasok. Yan po, wala po siyang binigay na valid reason. And in fact, tama po kayo dyan, kahit na may warrant ka, kailangan mong harapin. Di ba? So, doon mo ilaban kung ano ba yung mga dahilan mo at bakit hindi mo dapat respetuhin yung warrant na yon. So, wala po siyang valid reason, kaya
eventually, binibigyan lang namin siya ng ilang panahon. Pero kung may magpa-file po ng mas maaga, di mas mainam. Opo. At ano naman po ang reaksyon ninyo sa sinabi ni Senator Amy Marcos na parang tinatakot di umano si Senator Bato? Bakit di raw nila ilabas na lang ang warrant kung meron naman talaga? Alam nyo, bakit ka matatakot kung may warrant o wala? Kung wala pang ang warrant, ba't ka matatakot? Kung may warrant, ba't ka rin matatakot? Di ba? Ganun lang naman yan eh. Si Senator Laila de Lima, pinakulong nila, ginawa nga, inimbento lang nga nila yung kaso, hinarap yung warrant, di ba? O nung, nung ako, binigyan ako ng warrant, nung ako ay nasa Senado, lumabas naman ako at hinarap ko yung kaso na yun. So, ganun talaga. Problema niya yun, ba't siya matatakutin? Di ba? Tsaka di ba yung statement niya dati, handa siyang harap. Alam nyo, ay maraming salamat, Mami Eva Poncelan. Ingat po kayo dyan sa swimming nyo. Woo! Mami Eva, sino ba yung kasama natin? Yung isa ring, huwag natin sabihing matanda, magagalit to. Nakita kami niyan kasi ni Mami Eva Poncelan eh. Mami, sino ba yung kasama nyo? Yung kasama nyo? Yung nakita tayo? Hindi rin matanda yun eh, di ba? Batang-bata sila eh, di ba? Kita kami yan eh. Grabe pa rin si Mami Eva rin eh. Parang ano rin. Amoy Vicks. Aray ko. Lahat ng mga kapatid ni Mami Eva Poncelan napapanood pala tayo. Sabi nila na natutuwa daw sila sa mga napapanood nila sa atin. Maraming salamat po Mami Eva at sa mga kapatid niyo po mga dalaga na mga babata lang itsura. Ang kinis pa eh, no? Yari. Anak ka lang Harapin. Kahit lumabas yung warrant mula sa ICC. Kung At handa nga pumunta pa dun sa Dahig. At samaan ang si dating Pangulo. Oo. At yun na nga yung sinasabi ko dito kasi alam nyo, yung sa mga kababayan natin, huwag nyo iisipin na inimbentohan lang ng kaso ito si Bato. Alam nyo yan. Alam ng mga kababayan natin yan. Kahit supported ka pa nila Duterte, nila Bato, alam nyo, nung panahon nila yan, libo-libo yung nangamatay ng mga Pilipino. Bawal po yun. Hindi po yan pwede. Kaya itong kaso kinakaharap niya, yun ang basihan. Kaya kailangan na harapin niya. Hindi naman ito, Prina project lang siya eh. Tama ba to? Kung wala kang warrant, ba't di ka magtrabaho? Anong ibig sabihin yan, mga kaibigan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po niyan, wala kang betlog. Diba? Isa lang ang ibig sabihin niyan, Bato. Mas may betlog pa si Laila de Lima sa'yo. Nakakadiri ka. Ha? Biro mo, si Laila de Lima, may betlog pa sa'yo. Hinarap niya lahat ng kaso ni Digong. Hindi siya umalis ng bansa. Ang sabi niya, dito ko harapin yan. Jonel. Ay. Patayin mo si BBM. No joke. Hindi, joke lang po yun. Joke lang po yun. Joke lang po yun, Ma'am Laila de Lima. Di ba? Napakatapang ni Ma'am Laila de Lima. Hinarap niya. Meron siyang pagkakataon to flew in another country, but she didn't. Okay? Because Laila de Lima have the balls and Bato have not. Okay? Kaya nakakahiya ka ba to? Wala kang warrant to pares, hindi ka pumapasok. Anong tawag dyan? Takot, duwag, supot! Pero yun nga, Senator, kanina may nabasa ako na isang sa social media na sabi niya nung isang influencer na sinabi niya nakita na niya yung warrant daw mula sa ICC. Pero Senator, kayo po ba, may info kayo once and for all, meron ba talagang warrant na nakalabas laban kay Senator Bato? I would not confirm or deny having seen any warrant. Basta it's up to the judgment call ni Bato kung meron bang warrant o wala. Kaya lang mahirap, binabaliw ka ni Sentry. Binaliw niyo siya noon
pinaratangan nyo ng maraming bank account, binaliw nyo siya. Ngayon, Bato, ikaw naman ang binabaliw. Junel. Okay? Oh. At pumasok siya. But that aside, kailangan obligasyon niyang pumasok kasi binoto siya nung taong bayan nung nakarang halalan eh. Mm. So, ano siya doon? Obligasyon niya yun. Duty niya yun. Okay, maraming salamat po. O, ayan po Ayan po ang panibagong impeachment complaint laban po kay Sara. Ang mga DDS po ay naninikip na ang dibdib, nagluluga-luga na ang kanilang tenga dahil nalalapit na. The end is coming and I'll always love. And I will always love you. Ang hirap pala nun. Buti kang hirap pala ng laro na yon. Nilaro namin ng New Year. And hirap tempohan. Ayan po, Sentry. Tungkol po ito sa impeachment complaint laban po kay Fiona na hindi naman magiging komplikado at mag-uusap-usap ang mga magpa-file ng impeachment. Ang importante po dito ay nalalapit na po ang impeachment ni Sara Duterte, ang magnanakaw na vice presidente. Aray ko. Your Pilipina page. Thank you.